Ang bawat araw sa unibersidad ay tila isang bagong simula para sa akin. Ngunit hindi maikakaila na may mga gabi pa rin akong nagigising sa sakit ng nakaraan. Ang alaala ng pagtakwil ng aking pamilya ay parang isang sugat na hindi tuluyang naghihilom. Kahit pa nakuha ko ang scholarship na ito, kahit pa tinanggap ako ng bagong komunidad, ang pakiramdam na hindi ako sapat para sa mga taong una kong minahal ay nananatiling isang mabigat na tanong sa puso ko. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong magpatuloy. Ang unibersidad ay naging kanlungan ko, isang lugar kung saan hindi ko kailangang magtago. Ang mga propesor, ang mga kaibigan, ang mga libro, lahat ng ito ay nagpapatibay sa akin. Ang scholarship na natanggap ko ay nagbibigay ng suporta sa aking mga pangarap. Hindi ko na kailangang mag-alala sa matrikula at kahit papaano, nakakaipon ako ng sapat mula sa mga part-time na trabaho ko para sa pagkain at renta. Sa klase namin sa panitikan, naging proyekto namin ang pagsusulat ng isang personal na sanaysay tungkol sa pinakamasakit na karanasan sa buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero tila hinila ako ng pagkakataon para muling harapin ang sugat ko. Ang takot na muling balikan ang mga alaala ay nag-udyok sa akin na magtanong, paano kung isulat ko ang tungkol sa pagtakwil ng pamilya ko? Paano kung sa unang pagkakataon, ibahagi ko ang buong kwento sa iba? At yun nga ang ginawa ko. Sa loob ng ilang araw, inilaan ko ang bawat libreng oras ko sa pagsusulat. Bumalik ako sa eksaktong sandaling sinabi ng nanay ko, hindi ko kayang tanggapin ang pagiging bakla mo. Bumalik ako sa sandaling yumuko ang tatay ko, umiwas ng tingin, at walang sinabi. Bumalik ako sa sandaling iniwan ko ang bahay namin na parang isang estranghero. Ang bawat salita sa papel ay parang isang piraso ng puso ko na muling binuo. Pagkatapos kong ipasa ang sanaysay, naramdaman ko ang kakaibang luwag sa dibdib. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng propesor o ng mga kaklase ko. Pero alam ko na para sa akin, iyon ang unang hakbang sa pagpapalaya sa sarili ko. Isang linggo ang lumipas at dumating ang araw na ibinahagi ng propesor ang mga sanaysay na pinili niyang basahin sa harap ng klase. Hindi ko inaasahan na mapipili ang akin. Pero nang banggitin niya ang pamagat ng sinulat ko, tinakwil. Ngunit hindi nawala. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Habang binabasa niya ang sanaysay ko, tahimik ang buong klase. Naririnig ko ang bawat hikbi ng mga kaklase ko, ang bawat bulong ng simpatiya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Ang kwento ko ay hindi lang pala akin. Marami rin pala sa mga kaklase ko ang dumaan sa iba't ibang uri ng pagtakwil. Sa pamilya, sa lipunan, sa sarili. Pagkatapos ng klase, nilapitan ako ni Mia, isa sa mga kaklase kong tahimik, ngunit laging nakangiti. Salamat, sabi niya. Hawak-hawak ang mga kamay ko. Salamat sa pagiging matapang. Hindi mo alam kung gaano kalaking inspirasyon ang ibinigay mo sa akin. Napangiti ako, ngunit bago ako makasagot, tumunog ang telepono ko. Isang email ang dumating mula sa scholarship office. Ang subject line ay simple, ngunit nakakakaba. Mridex, urgent, scholarship update. Brigaan Benhasur. Binuksan ko ang email habang naglalakad papunta sa dorm. Ang bawat linya ng mensahe ay nagbigay ng malamig na pakiramdam sa akin. Dear Scholar, may nais kaming ipaalam sa iyo tungkol sa iyong scholarship. Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa opisina sa lalong madaling panahon. Ito ay may kinalaman sa pinansyal na aspeto ng iyong scholarship. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang isip ko ay naglaro ng iba't ibang senaryo. Maaaring may problema sa funding, maaaring may hindi ako nagawang requirement, o maaaring mawala ang scholarship ko. Pagdating sa dorm, naupo ako sa kama, hawak pa rin ang telepono.
pinili kong huwag munang tawagan ang opisina. Sa halip, nagpasya akong buksan ng isang kahon na matagal ko nang hindi ginagalaw. Ang kahon na naglalaman ng mga alaala ko mula sa bahay. Sa loob nito, may lumang mga litrato, ilang sulat, at isang envelope na tila hindi ko pa nabubuksan. Kinuha ko ito, at nang buksan ko, ang puso ko ay tumigil sa pagtibok ng isang segundo. Ang sulat ay mula sa nanay ko. Anak, ang unang salita sa sulat. Alam kong hindi ko alam kung paano kita tanggapin noon. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw iniisip kita. Mahal kita, kahit hindi ko masabi sa'yo ng harapan. Nagkamali ako, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maitama ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang bawat linya. Ang sulat ay puno ng paghingi ng tawad, ng pagsisisi, at ng mga salitang hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Sa dulo ng sulat, may nakasulat na numero ng telepono. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit, tuwa, takot o pag-asa. Ngunit bago ko pa man maproseso ang lahat, tumunog ulit ang telepono ko. Ang number na tumatawag ay hindi pamilyar. Ngunit bago ko ito sagutin, nagkaroon ako ng isang kakaibang pakiramdam. Sinagot ko ang tawag. Hello? Sabi ko. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Anak, sabi nito, may halong pag-aalinlangan. Ako ito, ang nanay mo. Naputol ang linya. Hindi ko alam kung aksidente o sinadya niyang ibaba. Pero ang pagputol ng tawag ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa isang sandali, ang mundo ko ay tila bumalik sa isang punto ng kawalan. Isang cliffhanger na hindi ko alam kung paano haharapin. Minsan, iniisip ko kung paano ako nakarating sa puntong ito. Ang maging scholar ng isang prestigyosong universidad, kahit na tinakwil ako ng sariling pamilya. Parang pelikula ang buhay ko, punong-puno ng drama, luha at tagumpay. Pero ngayong gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng kama sa dormitoryo, may kakaibang lungkot na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kulang. Hindi sapat ang medalya o parangal para punan ang puwang sa puso ko. Siguro, dahil sa tanong na matagal ko nang iniwasan, sino ba talaga ako? Simula nung bata pa ako, pakiramdam ko palaging may agam-agam sa loob ko. Hindi lang tungkol sa sexualidad ko, kundi pati na rin sa kung saan ako nagmula. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bahagi ng pagkatao ko na nakatago. Isang misteryo na hindi ko pa nabibigyan ng sagot. Gabi-gabi, iniisip ko ang mga huling salita ng tatay ko bago niya ako palayasin. Hindi ka namin anak. Hindi kita kayang tanggapin. Hindi ako anak nila? Anong ibig niyang sabihin? Noong una, akala ko galit lang siya at sinasabi niya iyon dahil hindi niya matanggap na isa akong Becky. Pero habang tumatagal, parang may bigat ang bawat salitang binitiwan niya. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang boses niya sa tuwing mag-iisa ako. Hindi ka namin anak. Sa kabila ng sakit, may bahagi ng isip ko na gustong alamin ang katotohanan. Pero paano ko sisimulan? Paano ko haharapin ang nakaraan na maaaring magbago sa lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko? Jules, okay ka lang ba? Tanong ni Mariel, ang roommate ko. Napatingin ako sa kanya, pilit na ngumiti. Oo, medyo pagod lang sa thesis. Alam kong hindi siya kumbinsido. Isa si Mariel sa mga pinakamalapit na kaibigan ko sa unibersidad. Siya ang unang taong tumanggap sa akin nang walang pag-aalinlangan. Sa kanya ko natutunan na hindi lahat ng tao ay mapanghusga. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin maibahagi sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Lalo na ang tanong tungkol sa pagkatao ko. Pagkatapos naming maghapunan, bumalik ako sa desk ko at sinimulang buksan ang isang lumang kahon na matagal ko nang tinatago. Nasa loob nito ang mga larawan, sulat, at ilang dokumento
na nakuha ko mula sa bahay noong araw na itinakwil ako. Isa itong kahon na hindi ko palubusang nabubuksan dahil sa takot na baka masaktan lang ako. Pero ngayong gabi, parang may puwersang nagtulak sa akin para buksan ito. Ang unang bagay na nakita ko ay isang lumang litrato. Isang babae na may mahabang buhok. Nakangiti habang hawak ang isang sanggol. Hindi ko alam kung sino siya, pero parang may koneksyon ako sa kanya. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Para kay Jules, mula kay Mama. Napahinto ako. Hindi ito ang sulat kamay ng nanay ko, ang nanay na nagpalaki sa akin. Sino ang babaeng ito? Sino ang tinutukoy niyang mama? Habang hawak ko ang litrato, may pumatak na luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang bawat segundo. Parang unti-unti kong nararamdaman ang sagot sa tanong na matagal ko nang iniwasan. Kinuha ko ang susunod na dokumento sa kahon. Isang birth certificate. Agad kong binasa ang mga pangalan at doon ko natuklasan ang isang bagay na nagpagulo sa isip ko. Ang pangalan ng nanay at tatay sa birth certificate ay hindi ang mga magulang na nagpalaki sa akin. Ang nakalagay na pangalan ng nanay ay ang babaeng nasa litrato. Hindi ko alam ang mararamdaman. Sino siya? Bakit hindi ko alam ang tungkol sa kanya? Bakit itinago sa akin ang lahat ng ito? Hindi ko napansin na tumulo na pala ang luha ko. Akala ko, tapos na ang mga luha ko nung araw na itinakwil ako ng pamilya ko. Akala ko, hindi na ako masasaktan pa. Pero ngayon, parang bumalik lahat ng sakit. Hindi ko na alam kung sino ako. Sa gitna ng pag-iisip, biglang tumunog ang cellphone ko. May nag-text sa akin. Hindi kilalang numero. Binasa ko ang mensahe at parang tumigil ang mundo ko sa bawat salita. Jules, alam kong marami kang tanong. Ako si Elena, ang tunay mong ina. Hindi ko sinasadyang iwan ka. Pero may dahilan. Gusto kitang makausap. Nanlaki ang mata ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang babaeng nasa litrato, siya ang tunay kong ina? Paano niya nakuha ang numero ko? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Napatingin ako kay Mariel, na abala sa panunood ng drama sa laptop niya. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero hindi ko magawa. Masyado pang sariwa ang lahat. Masyado pang magulo. Muli kong binasa ang mensahe. Hindi ko alam kung sasagot ako. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko na maitatago ang katotohanan. Ang babaeng nasa litrato, ang pangalan sa birth certificate, ang mensahe. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang bagay. May bahagi ng buhay ko na hindi ko pa lubos na naiintindihan. At ngayon, handa na akong alamin ang lahat. Pero paano kung masakit ang katotohanan? Paano kung ang sagot sa tanong na ito ang tuluyang magbabago sa buhay ko? Naputol ang pag-iisip ko nang tumunog ulit ang cellphone ko. Isa pang mensahe mula sa parehong numero. Jules, hindi ako magtatagal. Sabihin mo sa akin kung handa ka nang malaman ng lahat. Tumigil ako, hawak ang cellphone. Ang sagot na hinihintay ko buong buhay, nasa harapan ko na. Pero ang tanong, handa ba akong harapin ito? Ako si Paulo, isang beki na nangarap pero tinakwil ng pamilya. Sa kabila ng pag-aalala at takot, nakipagsapalaran ako sa mundo ng akademya, kung saan natagpuan ko ang sarili kong boses at lakas. Sa mga nakalipas na bahagi ng kwento, naranasan ko ang matinding lungkot at pangungulila sa pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, naging university scholar ako na para bang isang liwanag sa madilim na yugto ng buhay ko. Sa pagbabalik tanaw ko, hindi naging madali ang aking paglalakbay. Nakaharap ako sa mga hamon na sumubok sa aking katatagan. Noong una, akala ko'y mag-isa lang ako sa laban na ito. Ngunit unti-unti, natutunan kong hindi ako nag-iisa. Nandyan ang mga kaibigan kong sina Jake at Laila, na palaging nandyan upang sumuporta at magbigay ng lakas ng loob sa akin.
Sila ang naging pamilya ko sa university. Mga taong hindi ko inaasahang magiging bahagi ng buhay ko. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ay noong kailangan kong humarap sa isang panel ng mga propesor para sa aking scholarship interview. Hindi ko malilimutan ang kaba na naramdaman ko noon. Ngunit sa kabila ng takot, nagawa kong ipakita ang tunay na ako, isang Becky na may pangarap, determinasyon at tapang. Sa araw na iyon, naramdaman ko na hindi ko na kailangan pang magtago sa likod ng maskara ng takot. Natutunan kong tanggapin ang sarili ko at sa pagtanggap na iyon, naramdaman kong lumaya ako. Ilang buwan na ang lumipas mula nang makuha ko ang scholarship at sa bawat araw na nagdaan, mas lalo kong nararamdaman na tama ang landas na pinili ko. Naging abala ako sa mga proyekto, pagsusulit at mga aktibidad sa campus. Ang bawat tagumpay ay tila isang hakbang na papalapit sa pangarap ko. Ang bawat pagkatalo naman ay naging pagkakataon para matuto at maging mas matatag. Isang gabi, habang abala ako sa pag-aaral para sa nalalapit na midterm exams, biglang nagring ang aking telepono. Nagulat ako nang makita kong si Mama ang tumatawag. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang huli kaming nag-usap matapos ang matinding pagtatalo namin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matakot o magalak? Pinili kong sagutin ang tawag. Paulo, bungad ni Mama. At sa tono ng boses niya, naramdaman ko ang kaba. Kumusta ka na, anak? Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman kong bumigat ang puso ko. Ang dami kong gustong sabihin, ang sakit na naramdaman ko mula sa pagtakwil nila, ang lungkot at pangungulila. Ngunit sa halip, isang simpleng, "Ma, okay lang ako," ang lumabas sa bibig ko. Sa pag-uusap namin, naramdaman ko ang pagbabago sa tono ni Mama. Ang dating malamig at puno ng galit na boses ay tila napalitan ng pag-aalala. Paulo, gusto kong malaman mo na nagkamali kami. Hindi namin naintindihan ang nararamdaman mo. Ang dami naming natutunan mula nang umalis ka. At gusto ko lang malaman mo na mahal ka namin. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang luha na unti-unting bumabagsak sa mga mata ko. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Walang kasing tamis ang pag-asang sumibol sa puso ko. Ngunit sa kabila ng saya at pag-asa, hindi ko maiwasan ang kaba. Paano kung hindi pa rin nila ako matanggap ng buo? Paano kung ang mga salitang ito ay hindi magtagal? Nagpatuloy ang pag-uusap namin at sa bawat salita ni Mama, naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang boses. Sa wakas, nagkaroon ako ng pag-asa na maaaring bumalik ang pamilya ko sa buhay ko. Ngunit hindi ko maiwasan ang magtanong sa sarili, handa na ba akong patawarin sila? Handa na ba akong tanggapin muli ang pamilya ko sa buhay ko? Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi magiging madali ang pagbabalik loob ng pamilya ko. Maraming puwang ang kailangang punan. Maraming sugat ang kailangang gamutin. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang bawat hakbang patungo sa pagkakasundo ay isang hakbang patungo sa paghilom ng mga sugat. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang pagbabago sa sarili ko. Ang dating takot ay napalitan ng pag-asa. Ang dating galit ay napalitan ng pag-unawa. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang hindi maalis sa isip ko. Paano kung ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang? Isang ilusyon na maaaring maglaho sa isang iglap? Sa pagtatapos ng tawag, isang bagay ang nalaman ko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap, ngunit handa akong harapin ito. Kasama ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko, at ang bagong ako. At sa sandaling iyon, naramdaman kong handa na ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang misteryo ang naglalaro sa isip ko. Isang lihim na maaaring magbago
sa lahat ng aking inaasahan. Mula nang umalis ako sa bahay namin noong gabing iyon, ang mga alaala ng pagtatalo namin ng pamilya ko ay parang lumang pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Ang sakit ng kanilang mga salita, ang bigat ng kanilang mga tingin, lahat ng iyon ay parang mga sugat na walang balak gumaling. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko maaring hayaang saktan ako ng mga ito ng tuluyan. Kinailangan kong lumaban, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga tao na naniniwala na ako ay may halaga. Ang una kong naging kanlungan ay ang campus library. Dito, sa gitna ng mga libro at tahimik na mga estudyante, naramdaman kong ligtas ako. Sa mga pahina ng mga librong nabubuklat ko, natagpuan ko ang mga kwento ng mga taong nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, ng mga taong lumaban para sa kanilang karapatan at nagwagi. Ang bawat pahina ay nagbigay ng pag-asa, ang bawat kwento ay nagsilbing inspirasyon. Isang araw, habang abala sa pagbabasa ng isang aklat tungkol sa kasaysayan ng LGBTQ+ movement, lumapit sa akin si Alex, ang kaibigan kong palaging nakasuporta sa akin kahit ano pa man ang mangyari. "Uy, may narinig ako," bulong niya, puno ng kasabikan. "May scholarship para sa mga estudyanteng tulad natin. At base sa grades mo, malaki ang chance mo." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang ideya na mag-aaral sa unibersidad bilang scholar ay parang isang panaginip na hindi ko inaasahang matutupad. Ngunit sa kabila ng saya, naroon ang takot. Paano kung hindi ko makuha? Paano kung mabigo ako? Sa mga araw na sumunod, hindi ako mapakali. Pinag-aralan ko ang lahat ng kinakailangang dokumento at requirements para sa scholarship. Pinagbutihan ko ang aking mga pagsusulit at naglaan ng oras sa mga extracurricular na aktibidad. Hindi ko maitago ang kaba tuwing may natatanggap akong abiso mula sa unibersidad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, tila may liwanag na nagmumula sa loob ko. Isang tiyak na pakiramdam na lahat ng ito ay para sa isang dahilan. Hanggang sa dumating ang araw ng anunsyo. Tumayo ako sa harap ng bulletin board ng unibersidad. Ang mga kamay ko nanginginig habang hinahanap ang aking pangalan sa listahan ng mga scholars. At doon, sa gitna ng mga pangalan, nakita ko ang sa akin. Hindi ko mapigil ang aking luha. Isang buwan ng pagod, takot at pag-asa. Lahat ng iyon ay nagbunga. Ngunit hindi pa ito ang wakas ng aking kwento. Isang umaga, habang naglalakad papunta sa klase, tumawag sa akin ang Dean ng College of Arts and Letters. Nais niyang makipag-usap sa akin tungkol sa isang espesyal na proyekto. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang kaba ay muling bumalik, ngunit may halong excitement. Pagdating ko sa kanyang opisina, sinalubong niya ako ng isang ngiti. "Alam mo, may nadiskubre kami," sabi niya, habang iniabot sa akin ng isang folder. "Gusto kong ikaw ang humawak ng proyektong ito." Pinuksan ko ang folder at naroon ang mga detalye ng isang groundbreaking na pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng LGBTQ+ sa Pilipinas. Isang proyekto na hindi lamang nagbibigay kaalaman, kundi nagsisilbing inspirasyon sa marami. Ngunit habang binubusisi ko ang mga dokumento, isang piraso ng papel ang tumambad sa akin. Isang liham mula sa isang taong hindi ko inaasahang makikita muli. Ang liham ay mula sa aking ina. "Anak," ang simula ng sulat, "hindi ko alam kung paano kita haharapin muli. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto kong malaman mo na mahal kita. Nalaman ko ang tungkol sa scholarship mo at hindi ko maipaliwanag ang saya sa puso ko. Nais kong makipagkita sa iyo, kung papayag ka." Napalunok ako. Ang laman ng aking dibdib ay nagtatambol. Ang pagkikita namin ng aking ina ay isang bagay na matagal ko nang inasam. Ngunit hindi ko alam kung paano ko siya haharapin.
Ngunit sa likod ng pangamba, isang bagay ang malinaw. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. At sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, alam kong hindi ko ito tatahakin ng mag-isa. Ang proyektong iniatang sa akin ng unibersidad ay isang pagkakataon upang ipakita ang aming kwento. Ang kwento ng isang Becky na tinakwil ng pamilya, ngunit nagtagumpay. At sa muling pagkikita namin ng aking ina, alam kong may pag-asa. Ito ang simula ng bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahal, at tagumpay. Ngunit paano ito magtatapos? Iyon ang tanong na hindi ko pa masagot. Sa wakas, narating ko ang isang bagay na hindi ko akalaing makakamtan. Ang pagiging scholar ng unibersidad. Sa bawat tagumpay na nakamit ko, tila nararamdaman ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Hindi ko maitatanggi. Masakit pa rin ang pagkakatakwil ng pamilya ko. Minsan, sa gitna ng gabi, naririnig ko ang boses ni Mama habang sinasabi niyang, "Hindi kita anak, hindi kita kayang tanggapin." Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na habang tumatagal ay lalong bumabaon. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sa kabila ng pag-iisa, natutunan kong magtiwala sa sarili ko. Natutunan kong gamitin ang kahinaan bilang lakas. Sa unibersidad, hindi ako ang flamboyant na Becky na kilala ng dating mga kaklase ko. Naging tahimik ako, maingat, at higit sa lahat, determinado. Alam ko na ang tanging paraan para makamit ang respeto ng mundo ay ang patunayan na kaya kong lampasan ang lahat ng balakid. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa administrasyon ng unibersidad. Formal ito at ang logo ng unibersidad ay nakatatak sa makapal na envelope. Binuksan ko ito ng may kaba. Nakasaad sa sulat na ako raw ay napili para sa isang espesyal na scholarship program na nagbibigay ng mas mataas na benepisyo. Libreng matrikula, allowance, at pagkakataon para sa internship sa isang prestihiyosong kumpanya. Hindi ko alam kung paano ako napili. Pero ang tanging nasa isip ko ay ang pasasalamat sa Diyos at sa sariling sipag. Ngunit hindi iyon ang lahat. Sa ibaba ng sulat, may nakasaad na kailangan ko raw makipagkita sa isang tao. Isang benefactor na nagpondo sa scholarship na yon. Hindi ko alam kung sino siya. Ngunit ang pangalan niya ang nakapagpaalala sa akin ng isang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang isinara. Victor Ramirez. Si Victor Ramirez. Ang pangalan na iyon ay parang kidlat sa kalangitan ng alaala ko. Siya ang kuya ko. Ang kuya kong unang tumalikod sa akin noong nalaman niyang bakla ako. Siya ang unang nagsabi sa akin na isa akong kahihiyan sa pamilya. Siya rin ang unang tumawag sa akin ng salot sa harap ng mga kamag-anak. At ngayon, siya ang benefactor ko? Paano? Bakit? Hindi ko alam kung anong gagawin. Sa totoo lang, gusto ko sanang tanggihan ng scholarship. Ayoko nang magkaroon ng koneksyon sa pamilya ko. Ayoko nang balikan ang sakit ng nakaraan. Ngunit hindi ko magawa. Ang pangarap ko ay nakasalalay dito. Ang kinabukasan ko ay nakataya. Nagpasya akong harapin siya. Hindi ito para sa kanya, kundi para sa akin. Gusto kong marinig mula sa bibig niya kung ano ang dahilan niya sa pagbibigay ng scholarship. Gusto kong malaman kung may lihim na intensyon siya. Kinabukasan, nagpunta ako sa opisina ng benefactor. Maliit lang ang lugar, ngunit elegante ang disenyo. Ang mga pader ay gawa sa kahoy na makintab at ang mga muebles ay tila mamahalin. Sa gitna ng silid, naroon si Kuya Victor, nakaupo sa isang itim na leather chair. Nakasuot siya ng corporate attire at ang mukha niya ay hindi nagbabago. Matigas, malamig, at puno ng awtoridad. Hindi ko inaasahan na ikaw ang makikita ko rito. Sabi ko, hindi maitago ang panginginig ng boses ko. Napatingin siya sa akin. Hindi siya ngumiti. Sa halip tumayo siya at lumapit. Christian, tawag niya sa akin gamit ang tunay kong pangalan.
Akala mo ba hindi kita sinusubaybayan? Nagulat ako. Sinusubaybayan? Bakit? Para saan? Tumikhim si Kuya Victor at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong malaman mo na lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya natin. Para sa pamilya? Tinakwil niyo ako. Sinaktan niyo ako. Paano niyo masasabi na para sa pamilya ang ginawa niyo? Naiiyak na ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Tumungo siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa mukha niya na tila hindi ko pa nakita noon. Pag-aalinlangan. Christian, may isang bagay kang kailangang malaman. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay hindi para sa scholarship lang. May mas malalim na dahilan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Pero ikaw ang pag-asa ng pamilya natin. Hindi na kita tinakwil. Hindi mo lang alam. Pero matagal na akong humihingi ng tawad. Naguluhan ako. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pumikit siya saglit. Pagbukas ng mga mata niya, may kirot sa kanyang tingin. Christian, hindi lang ako ang nagtakwil sa'yo. Ang pamilya natin. May isang lihim na hindi pa nasasabi sa'yo. At ang scholarship na ito ay bahagi ng plano ko para matulungan kang malaman ang katotohanan. Anong lihim? Tanong ko. Ang boses ko ay bumigat. Lumapit siya sa akin. At sa mababang tono, sinabi niya ang mga salitang bumaliktad sa mundo ko. Christian, hindi lang ikaw ang tinakwil ng pamilya. May mas malalim na dahilan kung bakit sila galit. Hindi ikaw ang problema. Ang problema ay ang nakaraan ng pamilya natin. Nagtapos ang araw na yon na puno ng tanong. Ano ang ibig sabihin ni Kuya Victor? Ano ang lihim na iyon? At paano ito konektado sa akin? Sa kabila ng mga tagumpay ko, nararamdaman kong may bagyong paparating. Habang naglalakad palabas ng opisina, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, handa ba akong harapin ang katotohanan? Minsan, naiisip ko kung paano nga ba nagbago ang lahat. Paano nga ba ako naging isa sa mga scholars ng universidad na ito? Isang beses, napaisip ako habang nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya sa gilid ng campus. Ang mga dahon nito'y hinahampas ng hangin, tila nagsasayaw sa saliw ng musika ng mga alaala. Isang taon na rin pala ang nakalipas mula nang ako'y tinakwil ng pamilya. Sa mga panahong iyon, ang bawat hakbang ko'y tila ba naglalakad sa mga piraso ng sirang salamin. Hindi alam kung paano muling mabubuo, laging may takot na mag-iwan ng sugat. Nag-umpisa ang lahat sa isang komprontasyon sa hapagkainan. Nagsama-sama kami para sa isang simpleng hapunan, ngunit hindi ko akalaing magiging huli na pala iyon. Hindi ko mawari kung bakit hindi mo kayang magpakalalaki, sabi ni Papa, habang sinisigurado kong hindi magtagpo ang aming mga mata. Sa tingin ko, mas madaling hindi tumingin kaysa makaramdam ng sakit mula sa pagtanggi sa akin. Subalit, sa kabila ng pag-iwas, naramdaman ko pa rin ang bigat ng salita niya. Parang martilyong bumabagsak sa isang marupok na dingding. Sa mga sumunod na araw, naramdaman kong unti-unti akong naging estranghero sa aming bahay. Ang bawat galaw ko'y nagiging sanhi ng mas matinding tensyon sa pagitan namin. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na akong umalis. Isang maliit na bag ang dala ko, puno ng damit at mga pangarap. Walang kasiguraduhan kung saan ako pupunta. Ngunit alam kong hindi ako maaaring manatili sa lugar kung saan hindi ako tanggap. Ang unibersidad ang naging takbuhan ko, ang naging bagong tahanan. Dito, natutunan kong muling mangarap. Sa kabila ng lahat, ang pag-aaral ang naging sandigan ko. Ang bawat leksyon, bawat pagtuturo,
At bawat pag-aalala ay tila ba nagiging liwanag sa madilim na daan. Sa tuwing bumabagsak ang ulan, sa tuwing naririnig ko ang hampas ng tubig sa bintana ng dormitoryo, naaalala ko ang mga luha ng pagdadalamhati, ngunit sinisikap kong magpatuloy. Isang gabi, habang nag-aaral para sa midterms, nakuha kong mag-scroll sa social media. Doon ko nakita ang post ng dating kaklase, si Lani. Congrats sa lahat ng scholars ng taon. Proud of you guys. Kasama roon ang listahan ng mga pangalan. Hindi ko inaasahan na ang pangalan ko'y naroon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano o kung bakit. Ngunit isa ako sa mga napiling maging scholar. Muli, ang mga alaala ng kahapon ay bumalik sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, kasabay ng mga ito ang pag-asang dala ng bagong simula. Sa kabila ng tagumpay na ito, patuloy pa rin ang laban. Hindi madali ang buhay sa unibersidad. Maraming beses na gusto ko nang sumuko, ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga pangarap ko, nararamdaman kong hindi ko kayang bumitaw. Sa tuwing naiisip ko ang mga tao na naniwala sa akin, kahit noong panahong hindi ko kayang maniwala sa sarili ko, nagkakaroon ako ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Ngunit sa likod ng mga ngiti at medalya, mayroong isang bahagi ng puso ko na patuloy pa ring nananabik. Hindi ko maitatanggi na sa kabila ng tagumpay, may pangungulila pa rin sa pamilya. Sa kabila ng lahat, sila pa rin ang una kong naging tahanan. Minsan, naiisip ko kung ano kaya ang pakiramdam kung nandito sila at kasama kong ipinagdiriwang ang tagumpay ko. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa library, narinig ko ang pagbagsak ng ulan. Nagmadali akong kumuha ng silungan sa ilalim ng isang shed. Sa likod ng shed, may isang grupo ng estudyante na nagkukwentuhan. Hindi ko sinadyang marinig ang usapan nila, ngunit isang pangalan ang pumukaw sa akin. Ang pangalan ni Papa. Narinig mo ba yung balita kay Mang Isko? Tanong ng isang estudyante. Oo, yung aksidente. Grabe, nakakaawa. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung paano o bakit. Ngunit ang pangalan ni Papay, tila isang bulong na hindi ko maalis sa aking isipan. Nababalot ng kaba ang puso ko, habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng mga araw na kasama ang pamilya. Ano kaya ang totoo sa narinig ko? Hindi ko alam, ngunit sa gabing iyon, naramdaman kong may kailangan akong alamin. May kailangan akong harapin. Sa kabila ng tagumpay at bagong simula, tila ba may bagong laban na naman akong haharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Ano nga ba ang mangyayari kung malaman ko ang buong katotohanan? Hindi ko pa alam, ngunit alam kong kailangan kong bumalik at alamin. Sa kabila ng takot at pangamba, isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang hindi malaman. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang tinakwil ng sariling pamilya o ang pakiramdam na parang wala kang halaga sa mundong ginagalawan mo. Nakatitig ako sa kisame ng dormitoryo. Ang ilaw ay tila naglalaro sa mga anino ng silid. Napakahimbing ng tulog ng roommate ko, si Alea. Pero ako, binabagabag ng mga alaala. Noong gabing yon, bumalik sa akin ang mga salitang binitiwan ni Papa habang nakaupo siya sa dining table. Hindi kita pinalaki para maging ganito. Hindi ko matatanggap ang kahihiyan na ito sa pamilya natin. Ang bawat salita niya, parang latigo na bumabakat sa pagkatao ko. Si Mama naman, tahimik lang sa gilid. Pero alam kong sa loob-loob niya, gusto niya akong yakapin at ipagtanggol. Hindi niya lang magawa dahil sa takot kay Papa. Nang magdesisyon akong umalis sa bahay, hindi ko alam kung paano ako makakapagsimula. Tanging scholarship ang naging pag-asa ko para makapag-aral sa unibersidad. Sa totoo lang, hindi ko rin inakala na makakapasok ako sa prestihiyosong unibersidad na ito. Pero heto ako ngayon, nakikipagsapalaran
Sinusubukan ang lahat para mapatunayan na may halaga ako, kahit na sa paningin ng pamilya ko, wala. Hawak ko ang isang piraso ng papel, isang liham na isinulat ko para sa kanila. Hindi ko alam kung ipapadala ko na ba ito o itatago na lang habang buhay. Sa liham na ito, sinabi ko ang lahat. Ang sakit, ang galit, pero higit sa lahat, ang pagmamahal ko sa kanila. Gusto kong ipaalam na kahit tinakwil nila ako, mahal na mahal ko pa rin sila. Ngunit ang tanong, handa na ba akong harapin ang posibilidad na wala silang sagot o, mas masakit, isang malamig na pagtanggi na naman? Bakit ka gising pa? Tanong ni Alea habang papikit-pikit pa ang mga mata. Napabuntong hininga ako bago sumagot. Iniisip ko lang kung ipapadala ko itong sulat na to, sabi ko. Sabay taas ng papel. Para sa pamilya mo? Tumango ako. Hindi na ako nag-abala pang magpaliwanag dahil alam ni Alea ang kwento ko. Sa mga panahong walang-wala ako, siya ang naging sandalan ko. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ko siya nakilala? Baka tuluyan na akong nilamon ng kalungkutan. Kung sa tingin mo, tama, ipadala mo. Pero kung hindi pa, huwag mong pilitin. Huwag kang magmadali. May punto siya. Pero paano ko malalaman kung tama na ang panahon? Kinabukasan, nagising ako na parang may kakaiba sa paligid. May liwanag na pumapasok sa siwang ng bintana. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ko, maganda ang araw na ito. Hindi ko alam kung dahil ba sa desisyon kong ipadala na ang liham o dahil sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa akin ng buhay. Naglakad ako papunta sa post office, hawak ang sulat na halos pinagpawisan na ng mga palad ko. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kabang bumabalot sa akin. Napapaisip pa rin ako kung tama ba ang gagawin ko. Pero naisip ko, hindi ko maririnig ang sagot kung hindi ko sisimulan. Sa loob ng post office, may isang matandang babae na nakangiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang init sa ngiti niya. Parang sinasabi niyang, kaya mo yan. Nagbigay iyon ng lakas ng loob sa akin. Inabot ko ang sulat sa kahera, ang kamay ko nanginginig. Para po sa Calamba, Laguna, sabi ko. Tumango siya at tinataka ng sobre. Pagkaalis ko, hindi ko maiwasang mapaluha. Parang may nawala sa akin, pero sa parehong oras, parang may nabawi rin ako. Ang tapang na matagal ko nang hinahanap. Pagbalik ko sa dorm, bumungad si Alea na tila may magandang balita. May dumating na sulat para sa'yo, sabi niya, sabik na sabik. Napakunot ang noo ko. Sulat? Para sa'kin? Sino naman ang magpapadala ng sulat sa akin? Inabot niya ang isang sobre na may nakasulat na Office of the University President. Bigla akong kinabahan. Baka naman may problema sa scholarship ko. Binuksan ko ang sobre ng dahan-dahan. Ang laman nito, isang formal na liham na nagsasabing napili ako bilang isa sa mga tatanggap ng isang espesyal na parangal para sa mga estudyanteng nagpakita ng kahanga-hangang dedikasyon sa kabila ng mga hamon sa buhay. Halos malaglag ang puso ko sa kaba at tuwa. Isang parangal? Ako? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero bago pa man ako tuluyang magdiwang, napansin ko ang isang maliit na sticky note na nakadikit sa sulat. May nakasulat dito na tila isinulat ng kamay. Alam namin ang kwento mo. May isang taong tumawag sa opisina para ipaalam kung gaano ka kahanga-hanga. Hindi niya sinabi ang pangalan niya, pero sinabi niyang pamilya mo siya. Parang tumigil ang mundo ko. Sino ang tumawag? Si Mama? Si Papa? Isa sa mga kapatid ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may liwanag pa rin ang ugnayan naming pamilya. Pero sino sa kanila ang nagbigay ng suporta? Sino ang naniniwala sa akin kahit sa likod ng lahat ng galit at sakit? Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong hindi matatapos dito ang kwento ko.
Pagtingin ko sa salamin ng dormitoryo, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang suot kong toga ay tila isang baluti ng tagumpay. Isang patunay na kahit pa tinakwil ako ng pamilya, may mga laban akong napanalo. Ilang oras na lang, graduation na. Scholar ako, at sa loob ng 4 na taon, nairaos ko ang buhay sa unibersidad ng mag-isa. Pero bakit parang may kulang pa rin? Mula nang umalis ako sa bahay, hindi na ako nakatanggap ni isang tawag o mensahe mula kay mama. Hindi ko na rin nakita sina papa at kuya. Ang huling memorya ko sa kanila ay ang malamig na tingin ni papa habang binibitbit ang mga gamit ko palabas ng bahay at ang galit na boses ni kuya na tinawag akong salot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mas masakit, ang pagtakwil nila sa akin o ang kawalan ng pag-asa na babalikan nila ako. Ngunit sa kabila ng sakit, may mga taong kumalinga sa akin. Ang tiyahin kong si Tita Lorna ang unang naniwala sa kakayahan ko. Siya ang nagbigay sa akin ng sapat na pera para makapagsimula. "Pang-tuition mo to, anak," sabi niya noong unang gabi kong tumira sa kanyang apartment. Nangungulila rin siya dahil iniwan siya ng asawa. Kaya siguro ay nagkaroon kami ng koneksyon. Pareho kaming tinakwil. Pareho kaming palaban. Sa unibersidad, natutunan kong magpakatatag. Maraming beses akong tinanong kung kaya ko bang magpatuloy. Maraming beses din akong muntik ng sumuko. Pero sa tuwing naiisip kong walang ibang naniniwala sa akin kundi ang sarili ko, bumabangon ako. Ang bawat medalya, bawat scholarship grant, at bawat papuri mula sa mga professor ay naging gasolina para sa apoy ng determinasyon ko. Ngayon, hawak ko na ang diploma. Pero ang graduation na ito ay hindi lang para sa akin. Para rin ito sa mga tulad kong pinagdudahan, tinalikuran, at kinutiya. Para ito sa mga kabataang LGBTQ+ na hanggang nang ngayon ay iniisip kung may silbi pa ba sila sa mundo. May silbi ka. Bulong ko sa sarili ko habang inayos ang buhok na tinuyo ko gamit ang lumang hairdryer ni Tita Lorna. Habang naglalakad ako papunta sa venue ng graduation, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa lungkot. Mula sa malayo, nakita ko ang mga kaklasikong may mga pamilya na nakaupo sa audience, nakangiti at proud na proud. Ako, walang kasamang pamilya. Si Tita Lorna lang ang nag-confirm na pupunta, pero sabi niya, baka mahuli siya dahil sa trabaho. Sino ang magpapalakpak para sa akin? Sino ang magyayakap pagkatapos kong tumanggap ng diploma? Pagdating ko sa auditorium, tumingin ako sa paligid. Tahimik na nagsimula ang programa. Sunod-sunod na tinawag ang mga pangalan na magsisipagtapos at sa bawat tawag, rinig mo ang sigawan at palakpakan ng kani-kanilang pamilya. Nang marinig ko ang pangalan ko, tumayo ako, dahan-dahan. Naramdaman ko ang paningin ng lahat na nakatutok sa akin. Hindi dahil sa espesyal ako, kundi dahil ako lang yata ang walang cheering squad. Lumapit ako sa stage, tinanggap ang diploma, at ngumiti. Pero sa loob, parang may bumabangon na lungkot. Paano kung hindi ko na talaga makita sina mama? Paano kung wala na akong uuwi ang pamilya? Pagbalik ko sa upuan, hindi ko maiwasang mapaluha. Ang dami ko nang narating, pero bakit parang hindi pa rin sapat? Hindi ko napansin ang isang tao na nakatingin sa akin mula sa malayo. Nang tumingin ako sa audience muli, may isang pamilyar na mukha ang tumama sa paningin ko. Nanigas ako sa kinauupuan ko, si Mama. Bago pa ako makapag-isip, tumayo siya mula sa kanyang upuan. May hawak siyang bulaklak sa kamay at tila nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang gusto kong tumakbo palayo, pero gusto ko ring tumakbo papalapit. Hindi ko alam kung bakit siya narito o kung ano ang ibig sabihin ng presensya niya. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, habang nagtatapos ang programa. Nang tumigil siya sa harapan ko,
Mas malinaw kong nakita ang mga hibla ng puting buhok niya. Mas tumanda siya. Mas payat. Pero ang tingin niya sa akin ay may kakaibang liwanag. Anak, bulong niya habang iniabot ang bulaklak. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay nang hawakan niya ang akin. Bago pa ako makapagsalita, humakbang siya palapit at niyakap ako. Mahigpit. Mainit. Ang yakap na matagal ko nang hinahanap. Ngunit bago pa ako makaramdam ng ginhawa, bumulong siya sa tenga ko. May kailangan kang malaman. Napaatras ako. Hindi ko alam kung bakit may takot sa mata niya. Ang tono ng boses niya ay tila may mabigat na problema. Ngunit bago pa ako makapagtanong, tumingin siya sa paligid na tila may hinahanap. At doon ko napansin. Mula sa sulok ng auditorium, naroon si Papa. Nakatingin sa amin pero hindi siya gumagalaw. Ang mukha niya ay malamig. Walang emosyon. At sa likod niya, nakita ko si Kuya. Pareho silang narito. Pero bakit? At bakit parang may nagbabadyang unos sa mga mata nilang dalawa? Ano ang kailangan nilang sabihin?